Inamin ng Amerikanong Pangulo na si Donald Trump na si Vladimir Putin mismo ang sumisira sa proseso ng kapayapaan para tapusin ang digmaan sa Ukraine. Kamakailan, nag-post si Donald Trump sa True Social ng artikulo mula sa New York Post na pinamagatang ang walang saysay na salita ni Vladimir Putin tungkol sa pag-atake sa kanyang tirahan ay nagpapakita na ang Russia mismo ang humaharang sa kapayapaan. Pagkatapos nito, naglabas ng opisyal na pahayag ang Central Intelligence Agency ng Estados Unidos. Ipinapakita ng mga nakalap na datos na hindi inatake ng Ukraine at wala ring balak na atakihin ang tirahan ni Putin. Ang target ay isang mahalagang estratehikong pasilidad militar sa Novgorod na rehiyon. At alam na alam ito sa Kremlin pero nagpasya silang magpakitang tao. Sa artikulong gustong-gusto ni Donald Trump, diretsang sinabi na matapos ang ganitong kasinungalingan ng Kremlin, panahon ng umatake kay Putin. Dahil siya mismo ang dahilan kung bakit walang kapayapaan. At sa huli, ibinunyag ng CIA ang impormasyon tungkol sa mismong pasilidad militar na tinarget ng sandatahang lakas ng Ukraine. At dahil sa impormasyong ito, mas naging kapana-panabik ang kwento dahil hindi lang ito basta pasilidad militar, ito ay isang estratehikong basihan ng mga militar na may mga riles ng missile. Pero hindi lang iyon ang lahat. Lumabas na pagkatapos nito, nag-request ng tawag sa telepono si Steven Witkoff kay Zelensky at sa mga lider ng Europa para ipaliwanag nila sa kanya kung ano ba talaga ang nangyayari. Ako, si Alexi Pichi. Bago tayo magsimula sa paksang ito, paki-subscribe sa channel, mag-like, mag-comment at i-follow din ang aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa description ng video. Mga kaibigan, alam nyo na araw-araw, kahit bagong taon, walang exception. Nag-a-analyze ako ng facts, pero gusto ko ring pag-usapan ang damdamin ngayon. Sa channel ng paborito kong psychologist, may lumabas na video na ako mismo ay napanood ng may malaking interes tungkol sa Enero 1 bilang araw ng kolektibong digital na hangover. Hindi pa tayo gising pero tambak na agad ang balita. Kaya nga, ang video na mariin kong inirerekomenda na panoorin ninyo ay tungkol sa kung paano manatiling tao kahit unti-unting nababaliw ang mundo sa paligid natin. Ito na ang pinakamagandang magagawa mo para sa sarili mong isipan. Ngayon, Enero 1, lalabas ang link ng video na ito sa inyong mga screen. Ilalagay ko rin ito sa description ng video na ito at ipipin ko sa mga komento. Kaya siguraduhin panoorin ninyo, siguraduhin i-click ninyo, panoorin ninyo ang episode na ito, tiyak na hindi kayo magsisisi. Kaya, opisyal na sinabi ng mga kinatawan ng pambansang seguridad ng Estados Unidos na hindi umatake ang Ukraine kay Pangulong Vladimir Putin ng Russia o sa alinman sa kanyang mga tirahan sa isinagawang umano'y operasyon gamit ang mga drone. Pinabulaanan ng Kyiv ang pahayag ng Moscow na gusto nilang patayin ang kalbong diktador ng Russia na kinumpirma rin ng pagsusuri ng Central Intelligence Agency. Isinulat ito ngayon ng Wall Street Journal. Ayon sa opisyal ng CIA, natukoy ng Estados Unidos na tinangkang tamaan ng Ukraine ang target militar sa lugar ng bahay bakasyunan ni Putin sa Valdai, ngunit hindi ito malapit mismo. Ayon sa mga ulat, ang sandatahang lakas ng Ukraine ay tumarget sa mismong gusaling ito na nasa loob ng kulupon. Sa mga larawang ito, ito ang ika-13 arsenal ng pangunahing pamahalaan ng raket at artilyeriya. Ibig sabihin mga kaibigan, doon nakaimbak ang mga Raker na kalaunan ay pinapalipad sa Ukraine. Lumabas na ang arsenal na ito ay nasa 50 kilometro mula sa tirahan ni Putin sa Valdai. Pero ang kanyang tirahan, sa totoo lang, ay eksaktong nasa daraanan ng mga drone. At ang mahalaga, doon ay tumama na ng kahit isang beses. Nangyari ito noong Nobyembre 2024 at noon, ang mga drone ng sandatahang lakas ng Ukraine ay di umano'y halos lumipad mismo sa ibabaw ng tirahan ni Putin sa Valdai. Pero sa pagkakataong ito, nagpasya ang mga Ruso na gamitin ang insidenteng ito para sa propaganda at bilang panakip din sa mismong base ng mga riles. At kung gaano katawa-tawa ngayon ang itsura ng mga sumuporta sa kapangyarihan ni Vladimir Putin, noong siya ay walang hiya at tusong nagsinungaling na inatake ng mga Ukrainian ang kanyang tirahan. Pero noong Miyerkules, Disyembre 31 nagpasya si Pangulong Trump na sorpresahin ang lahat sa bisperas ng bagong taon. Dahil sa sarili niyang social network na True Social, bigla siyang nag-post ng link sa isang editorial ng pahayagang New York Post
kung saan sinasabi na walang naganap na pag-atake sa tirahan ni Putin. Tahasan ng nagsisinungaling si Putin kay Trump. Nakakagulat ang headline. Ang walang saysay na pahayag ni Putin ukol sa pag-atake sa kanya ay nagpapakitang Russia mismo ang humaharang sa kapayapaan. Babasahin ko ang CP mula sa artikulo. Pero bago iyon, gusto kong banggitin na sinabi ni Trump na nirerespeto niya ang pahayagang ito at hindi tinawag na fake news ang New York Post. Malaki ang respeto ko sa editorial ng diaryong ito dahil hindi sila natatakot maglabas ng artikulong salungat sa White House. Dahil, sa totoo lang, nanganganib ang dyaryo na mapunta sa hindi magandang tingin ni Trump at mawala ng pabor mula sa presidente ng Amerika. Pero patuloy pa ring binabasa at nire-repost ni Trump ang diaryong ito. Mamaya ko na ibibigay ng buo ang artikulong ito, napakamakahulugan nito. Pero ang pinakamahalaga ay ayon sa isang source ng Wall Street Journal na pamilyar sa takbo ng usapan, lumabas ang post ni Donald Trump. Matapos siyang bigyan ng impormasyon ng direktor ng CIA na si John Ratcliffe tungkol sa isyong ito at sinabi niya na nagsisinungaling si Putin. Walang pag-atake sa tirahan sa Balday. Ang Amerika ay may iba't ibang paraan ng pagmamanman sa himpapawid, aktibidad militar at pag-atake sa Russia gamit ang satellite, radar, pagharang ng mensahe at iba pa. Bukod pa rito, maging tapat tayo, may access ang CIA sa intelihensya ng Ukraine at maaari silang makipag-ugnayan at humingi pa ng impormasyon tungkol sa bawat misyon ng drone na inilulunsad. Hindi na sikreto ang pakikipagtulungan natin sa kanila. Kaya madaling malaman na hindi talaga tinarget ng mga drone ang tirahan ni Putin. Bukod pa rito, dapat ding tandaan na inamin ng Ukraine ang kanilang kaugnayan sa ilang mga pagpatay at mga sabotahe sa loob ng teritoryo ng Russia. Ngunit mariing sinabi nila na wala silang kinalaman sa pag-atake sa tirahan ni Putin. Kung totoong inatake ng Ukraine ang tirahan, hindi nila ito itatago kundi gagawing pampublikong atake para magdulot ng psychological pressure sa mga Russian. Ayon sa mga opisyal ng Ukraine, naghahanap si Putin ng dahilan para lalong lumala ang relasyon ng Washington at Kyiv at pahinain ang posisyon ng kanilang kalaban sa negosasyon para sa pagtigil ng digmaan na ginaganap sa tulong ng Estados Unidos. Ngayon, pinapatunayan nila ang paratang ng Kremlin. Ayon sa Ministry ng Depensa ng Russia, noong Miyerkules, naharang nila ang 71 Ukrainian na drone na nakatarget sa Novgorod na tirahan ni Vladimir Putin. Sa video mula sa kinatawan ng Ministry ng Depensa ng Russia, ipinakita ang isang Ukrainian drone na may pampasabog na natagpuan sa niyebe. Iyon na lahat ng ebidensya ng pag-atake, pero may isa pa, isang mapa na may guhit kung saan ang VOVO at direksyon ng mga drone. May hiwalay akong episode tungkol dito. Talagang inirerekomenda kong panoorin ninyo iyon para kahit papaano ay matawa kayo sa mga Ruso. Lumabas ang mga paratang ng Russia matapos ang halos 3 oras na pagpupulong ni Trump at Ukraine President Vladimir Zelensky noong linggo, na tinawag ng United States President na maganda. Isinasaalang-alang niya ring bumisita sa Kyiv para itulak ang kanyang posisyon para sa kapayapaan. Dahil sa umano'y pag-atake, nagbanta ang Moscow na muling pag-aralan ang kanilang mahigpit na posisyon sa negosasyon at nagsagawa ng drone strikes sa port area ng Odessa. Bukod pa rito, iniulat ng intelihensya ng United States kay Trump na tila pinalalakas pa ng Moscow ang kanilang posisyon sa Asya at Gitnang Silangan. Naglabas sila ng paratang na sinubukan umano ng Ukraine na magsagawa ng operasyon laban mismo kay Vladimir Putin. Sapagkat sinabi ng punong ministro ng India na si Narendra Modi noong Martes na siya ay labis na nababahala sa umano'y operasyon ng sandatahang lakas ng Ukraine. Tinawag ito ng punong ministro ng Pakistan na si Shahbaz Sharif bilang isang kasuklam-suklam na gawain. Ipinahayag din ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng United Arab Emirates ang kanilang pag-aalala tungkol sa paratang na ito. Nakakatawa nga sila ngayon kapag sinabi ng intelihensya ng Amerika na wala namang umatake. Ano ba pinagsasabi ninyo? Alam na natin na ang espesyal na sugo ni Trump na si Steven Witkoff ay nagpost na sa social media na noong Miyerkules, bisperas ng bagong taon, ay lumabas na ang lahat ng impormasyong ito. Agad siyang nagsagawa ng mga pag-uusap kasama ang mga tagapayo sa pambansang seguridad ng United Kingdom, Pransya at Alemanya upang talakayin ang mga susunod na hakbang para makamit ang kapayapaan. Ang mahalaga, lumahok si Rustem Umerov sa pag-uusap. Mataas siyang opisyal ng Ukraine sa pambansang seguridad at negosyador. Isinulat ni Steven Witkoff
na nakatuon ang talakayan sa posibleng garantiya. Mga garantiya sa seguridad at mga mekanismo ng pag-iwas sa mga labanan ayon sa CP na makakatulong upang wakasan ang digmaan at tiyakin na ito ay hindi na muling mangyayari. Ngayon, kung hinintay ninyo ang sandaling ito, ibibigay ko sa inyo ang buong teksto ng mismong editorial na iyon na personal na nire-repost ngayon ng Amerikanong Pangulo na si Donald Trump. Kaya, sinusulat pa rin ito ng New York Post at iuulit ko ang buong CP. May bahagyang optimismo nang umalis si Vladimir Zelensky mula Mar-a-Lago matapos makipagkita kay Trump noong linggo. Pumayag ang Pangulo ng Ukraine sa kompromiso sa ilang bahagi ng peace plan at sinabi ni Pangulong Trump na handa siyang bumisita sa Ukraine para isulong ang teritorial na konsesyon sa parlamento. Ayon kay Trump, mas malapit na ngayon ang katapusan ng mapanirang digmaan. Pinili ni Vladimir Putin, diktador ng Russia, ang kasinungalingan, galit at kamatayan sa utos. Inanunsyo ni Putin na nagpalipad ng mga drone ang mga Ukrainian para patayin siya sa isa sa kanyang magagarbong tirahan. Dahil dito, napilitan ang mga Russian na maging mas mahigpit ayon kay Kremlin spokesperson Peskov. Ang katotohanang ang mga pag-atake malapit sa tirahan ni Putin na halos 4 na taon nang nagsasagawa ng marahas na digmaan ay nagdudulot ng matinding galit sa kanya ay nagsasabi ng marami. Nagpalipad ang Russia ng 131 drone noong Pasko at pumatay ng 7 sibilyan sa Ukraine, mga sibilyan. Sadya ng Kremlin na targetin ang mga apartment at planta ng kuryente para parusahan ang inosenteng Ukrainian. Kinukuha ng mga Ruso ang mga bata, pinapahirapan at pinapatay nila ang mga bilanggo. Bukod pa rito, ilang beses nang tinangkang patayin ng Moscow si Zelensky, kaya makatarungan lang ang anumang pag-atake kay Putin. May hindi pagkakatugma. Malamang wala talagang drone strike na nangyari. Mariing itinanggi ito ni Zelensky. Sabi ni Peskov, hindi kailangang magpakita ng ebidensya sa mga Ruso at dapat nilang paniwalaan ang Kremlin. Hindi raw nila gagawin iyon. Kasinungalingan ang buong digmaan ni Putin, ang special military operation raw ay para i-denazify ang kalapit na bansa na wala namang Nazi. Ang mga gawa-gawa at pinalalabong mga kwento ang nagbibigay kay Putin ng dahilan para baliwalain ang mga nagawang progreso ni Donald Trump. Tulad ng sa Alaska, inalok kay Putin ang kapayapaan, pero sa halip nilait niya ang Amerika. Si Vladimir Putin ay hindi tapat na tagapamagitan. Hindi niya nakikita ang lohikal na pag-iisip o mga oportunidad sa negosyo. Tumingin kayo sa labas ng Ukraine. Matagal nang sinusuportahan ng Russia ang Iran at ngayong linggo ay nagpalipad sila ng 3 satellite para sa rehimen ng Ayatollah. Sinuportahan ni Putin ang tiwaling at sangkot sa droga na rehimen ni Maduro sa Venezuela. At kamakailang mga ulat ang nagsiwalat na ang isang barko ng anino ng Russian fleet na lumubog sa baybayin ng Espanya noong nakaraang taon ay nagdadala ng mga nuklear na bahagi papuntang Hilagang Korea. Ang sagot ay hindi dapat malalaking konsesyon, kundi mas matinding parusa. Ginawa na ng Kyiv ang bahagi nito, kaya dapat mapunta ang responsibilidad kay Vladimir. Kailangan niyang gumawa ng hakbang palapit o haharap siya sa mas mahigpit na mga parusa at mas nakamamatay na mga armas para sa Ukraine. Kahit tinututulan niya, ipinapakita ng kilos ni Putin ang lumalalang sitwasyon sa bansa. Nagsa-stagnate ang ekonomiya, magulo ang propaganda, bumabalik ng tuloy-tuloy ang mga sundalong Ruso at hindi tiyak ang tagumpay niya. Ilayo niyo kami sa kanyang mapagkunwaring mga mata at dagdagan pa ang pressure. Donald Trump, ano sa tingin mo sa ganitong balita? New York Post na nire-repost ng Amerikanong presidente na si Donald Trump? Mga kaibigan, sa pagtatapos ng episode, hinihikayat ko kayong panoorin ang video na nirekomenda ko kanina. Makikita ang link sa screen, description ng video at nakapin na komento. Dito ko natatapusin. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like mga kaibigan. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito para magpatuloy ito hanggang 2,026 at maghatid pa rin ng impormasyon sa inyo. Magagawa ninyo ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye na nasa description ng video na ito. Ingat kayo. Paalam sa lahat.